Ang inyong pong lingkod ay nakapagpasa ng pinakamaraming ordinansa di lamang po sa bayan ng Pulilan, kundi sa buong lalawigan po ng Bulacan. At ang mga ordinansa pong ito ay naging epektibo at naging kapaki-pakinabang para po sa aming bayan. Kung NGO TV Network. Ako po si Ricardo Marcelo Candido at ako po ay taga Pulilan, Bulacan. 45 taong gulang, may asawa at 2 anak. Ako po ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management. At sa awa po ng Diyos at sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod po dito po sa aming bayan. Taong 2010, nang una ko pong subukin na makapaglingkod sa bayan ng Pulilan bilang isang konsehal. At sa awa po ng Diyos, 6 na taon po tayong naging konsehal ng bayan. At taong 2016 ay sinubukan naman po natin na maglingkod sa mas mataas na paglilingkuran. Tayo naman po ay pinalad at hanggang sa kasalukuyan po, tayo po ay nanunungkulan bilang pangalawang punong bayan. At sa ating pong paglilingkuran ay marami po tayong mga tinanggap na mga award. Tulad na lamang po ng mga Gawad Galing Sanggunian Awardee bilang Perfect Attendance at bilang Most Outstanding Counselor sapagkat ang inyong pong lingkod ay nakapagpasa ng pinakamaraming ordinansa di lamang po sa bayan ng Pulilan kundi sa buong lalawigan po ng Bulacan. At ang mga ordinansa pong ito ay naging epektibo at naging kapaki-pakinabang para po sa aming bayan. Kung tayo po ay mabibigyan ng pagkakataon at tayo po ay pangungunahan po natin ang pagresponde o pagbibigay solusyon sa ating problema sa pandemic. Una-una po, may pagmamalaki ko po. Nung tayo po ay naging pangalawang punong bayan, ay binigyan po natin ng buong suporta ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng pagpasa ng mga ordinansa na makakatulong para po sa ating pagresponde at pagtugon sa problema natin sa pandemic. Lalo tigit ang pagpapasa ng mga kakailanganing pondo para sa mga programa at proyekto na kinakailangan ng isang punong bayan. At kung tayo po'y mabibigyan ng pagkakataon, ay sisiguraduhin po natin na uunahin natin na mapaglaanan ng pondo ang paglalagay ng budget para po sa pagtugon sa pagbili ng mga kakailanganin natin tulad ng mga antigen test, pagbili ng mga gamot, makapaglagay ng mga quarantine facilities upang maihiwalay po natin ang ating mga kababayan kung sakaling sila man po ay tatamaan nito. Ang isang kahandaan po ay ang magiging solusyon po natin para matugunan ang ating mga problemang ito. At higit sa lahat, kailangan mapagkaisa po natin kasama ang ehekutibo, kasama po ang legislatura upang sama-sama po natin na matugunan ang problemang ito at kalimutan ang usapin ng problema natin sa politika. Marami po ang nag-iisip, maging ang pamahalang nasyonal kung nakahanda na po ba tayo para po sa ating face-to-face na gagawin para sa ating mga mag-aaral. Bilang tayo po ay sumasailalim dahil tayo po ay isang LGU sa bayan po ng Pulilan, natural po ay iintayin po natin ang magiging panawagan ng ating pamahalaang sangguniang palalawigan, lalo tigit ang ating national government, lalo tigit ang national IATF. Ganun pa man, kailangan ihanda po natin di lamang ang ating mga paaralan, lalo tigit ang ating mga estudyante. Masiguro po natin na ang ating mga estudyante ay siguradong pagpasok sa eskwelahan ay sila ay negative. Dapat lahat sila ay meron na ring mga vaccination. Lalo tigit kung kinakailangan na sila ay mabigyan na rin ng mga booster kasama ang kanilang mga guro. Number 1 po yan. At bawat eskwelahan, masiguro natin na kumpleto ang mga kagamitan, lalo tigit sa pag-iwas sa pandemyang ito tulad ng face mask, ng mga alcohol, maging ang pag-check ng kanilang mga temperature bago sila pumasok sa loob ng paaralan. Sa mga tinanggap po nating mga parangal, ang Gawad Galing Awardee po, ang unang-una po rito ay tungkulin ng bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ang pagpasok tuwing araw ng sesyon dahil yan po ang pangunahing trabaho po ng ating mga konsehal. Tayo po mula taong 2010 hanggang 2016 bilang konsehal ng bayan,
tayo po ay perfect attendance. Ni minsan po, hindi tayo lumiban, hindi tayo umabsent. Bagamat kung minsan may mga mahalagang lakad, ay sinisigurado po natin na inuuna natin ang pagpasok sa Sangguniang Bayan upang maging updated tayo sa lahat ng mga gawain at mga pagpapasa ng mga ordinansa at resolusyon. Kasama rin din po dito ang parangal bilang Most Outstanding Councilor sapagkat ang inyong lingkod po ay nakapagpasa ng hindi mabilang ng mga ordinansa at resolusyon na naging kapaki-pakinabang po para sa aming mga kababayan. At ang unang-una na po rito, dito po sa aming bayan, sa bayan ng Pulilan, ay nakapagpasa po tayo ng ordinansa na dito sa bayan ng Pulilan, habang papasok po tayo sa industrialization, ay 50% ng mga manggagawa isang ordinansa na dapat lahat ng mga negosyante mamumuhunan sa bayan ng Pulilan, dapat 50% ng mga manggagawa ay manggagaling sa bayan po ng Pulilan. At kasama po dyan ang mga investment code, incentive code, environmental code, administrative code of Pulilan, traffic code of Pulilan, at marami pa pong iba. Ang nais ko lamang dahil sa darating na halalan, may kani-kaniyang mga sinusuportahan ang mga botante. Unang layunin ko po, pag tayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na maluklok bilang punong bayan sa bayan ng Pulilan, una po kailangan hilumin muna po natin ang sugat ng politika. Pag-isahin po natin ang kulay asul, yan man ay pula, yan man ay puti. Sa panahon at pagkatapos ng halalan, kailangan kalimutan muna po natin ang politika. Para nang sa ganon, ay makapag-move forward po tayo. Marami po tayong mga programa at proyekto na naisihain para sa ating bayan, na alam po natin na siguro makakasiguro na ito'y magiging epektibo, kapaki-pakinabang at magiging patas po para sa ating mga kababayan. Pagtutunan po natin ng pansin, unang-una, ang problema po natin sa basura, gayon din ang mga programa at proyekto para sa ating mga magsasaka, sa ating mga TODA, JODA o transportasyon na nagiging problema na mahabang panahon na, isa rin po ito sa ating tutugunan. Gayon din ang mga reklasifikasyon ng lupa. Masiguro natin na ang mga lupa na ating i-reclassify ay hindi dapat magiging perwisyo sa ating mga magsasaka. Lalo't higit, marami na po ngayon ang dumadayo sa bayan ng Pulilan upang mamuhunan ng kanilang mga negosyo at ng kanilang mga hanap buhay. Paano naman ang ating mga magsasaka? Kailangan hindi sila mawala dahil hindi po tayo papayag na ang sakahan, maging ang mga magsasaka, ay mawala sa bayan po ng Pulilan. Sa katunayan po, may pagkakaiba po kasi ang tungkulin ng isang pagiging vice mayor at pagiging mayor. Ang pagiging vice mayor po, ang tanging trabaho po nito ay pangunahan ang ginagawang mga regular na sesyon o pagpupulong ng Sangguniang Bayan. At ito po ay kabahagi ng legislative branch of our government. Kami po ang mga tagagawa ng mga batas at resolusyon na ibinibigay naman po natin sa punong ehekutibo na siyang taga-implement. Ang mayor naman po ay ang tagapagpatupad ng mga ginawang ordinansa, resolusyon at mga kahilingan. Kaya may pagkakaiba po ang dalawang bagay po na ito. Kaya naman lamang po sa inyong lingkod ay dumaan muna po tayo sa pagiging legislative bago po natin ipinapangarap ang maging isang executive. Marami na po tayong naisagawang batas, marami na po tayong naipasang mga ordinansa. Sa tingin ko po, hindi sapat na puro batas na lamang ito at manatiling ordinansa at manatiling resolusyon na lamang po ito. Ang kailangan po natin sa ngayon ay istriktong pagpapatupad ng mga naipasa po nating batas upang maging patas, makahulugan at maging kapaki-pakinabang para po sa ating mga kababayan. Nakakatuwa po sapagkat sa katunayan, ang NGO po ay malaking bahagi sa bawat pamumuno ng isang pamahalaan. Part po sila ng legislation, part po sila ng paglilingkuran sa bayan po ng Pulilan. Ngayon nga po, habang sinasagawa po namin ang budget deliberation ng annual budget ng bayan ng Pulilan for 2022, ay kasama po namin ang mga NGO o mga civil society group. Ako po'y natutuwa sapagkat bihira po ang mga ganitong pagkakataon na kilalanin ang mga naging gampanin ng bawat naglilingkuran sa isang bayan tulad po ng bayan po ng Pulilan. Umasa po kayo na sa parangal po na ibinigay po ninyo sa inyong lingkod, asahan po ninyo na lalo pa po natin pag-iibayuhin ang ating trabaho na mapaglingkuran ng tapat, makadiyos at makatao ang bayan po ng Pulilan. Hinihiling ko na lamang po na sana po
Anuman sa papalapit na halalang ito sa darating na Mayo 9, na tayong lahat ay bumoto, gamitin ang ating karapatan sapagkat ang ating bansang Pilipinas ay bansang demokrasya na ang ibig sabihin po may karapatan ng bawat isa na tayo ay makaboto. Lagi po nating tatandaan na ang tunay na makapangyarihan ay hindi ang mga kandidato. Sa darating na halalan, ang kapangyarihan ay nasa ating mga botante. Pumili po tayo ng karapat-dapat. Bumoto po tayo ng tama. Siguraduhin natin na ang ating mailuluklok ay may kakayanan ng paglingkuran ng ating bayan. Higit na mahirap ang buhay, mas lalo po nating pumili ng karapat-dapat na maglilingkod po sa ating bayan. At sa diwa pong yan, kasama po ang aking pamilya, ang opisina ng Pangalawang Punong Bayan. Maraming salamat po at sa pamamagitan po ng parangal na tinanggap ng inyong lingkod ay lalo pa po nating pag-iibayuhin ang ating obligasyon at ang ating responsibilidad bilang isang Pangalawang Punong Bayan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Vice Mayor Ricardo Marcelo Candido, nagbibigay pugay at nagsasabing mabuhay ang bayan ng Pulilan, mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po.